Pagkaibanti sir. Boss, dito na po tayo sa Rosario, La Union. Ayun, magandang araw po nga pala mga boss. Ay, wala pa sila paribal. Hindi pa dumating. Ako na tayo. Pinauna ko na silang magbiyahe, pero naka-kulong-kulong sila. Okay. Ayan, shoutout kay Sir Umis Orebilio. So, dito ulit tayo sa project niya. Ay, sa bahay niya. Ano pa sir? Ah, mo nagpay pinuna kisudag eh. Oo, sa tinibos maka na to Ay, naglabag si sir. Magbitin. Ay, nahulog pa yung mga clip saka cord mormail. Okay, daduman on the bike. Wala pa sila. Ayan mga boss, oh. Ayan, dinobloy nila yung wall. Bali, dalawang hollow blocks na po yung nilagay nila sa dito. Pinadoble ni Sir Umis. Ayan, oh. Doble-doble. Kaya pala makapal yung wall niya, kasi dinoble yung mga wall. Oh, okay. Mag-bike kayo man. Ayo. Baka nagsamjuk pa yung manan. 199. Alas mo kasampagpun nila sa tagtakantin. Oh. Ate di clip kada no mornelo. Oh, nagkasara diyan. First time nagkasara. So dito nga pala mga boss, itong WPC na ilalagay natin dun sa mga boss sa taas. So WPC na po kasi siya eh. Ayan eh. Ayan. Ay si na to, si Sir Omis na po yung nagbayad na ito. So yung mga natira dyan, may mga sobra po kasi tayong PVC dyan. Ilalagay na lang daw rito sa garahe ni Sir. So kukunin na lang daw niya, tapos magbibigay na lang siya ng pambili. So ang gagawin ko sana dyan, ipapalit ko sana yon para sa so dito sa WPC. Sabi naman niya yun, gagamitin na lang daw niya, tapos magbibigay na lang siya ng pambili. So update nga lang natin mga boss yung project dito. Bali nga pala mga boss, i-update ko na pala ito nung nakaraan. Ito, so chinek ko lang naman yung mga gawa nila. So padaanan na lang natin. So ito PVC ceiling panel. Yung ilalagay dito sa may taas, PVC rin dati, kaya lang sabi ni Sir dapat na lang daw WPC, kaya yun bumili po tayo yung banda. So ito pa yung mga sobra. Susalisan na natin. Ayan, nalagay na lang doon sa garahe niya. Galing kay RM Bundalyan. Ayan o, shout out. Sana may pang Christmas siyempre suki tayo, dapat magbigay ng pang Christmas. Ayan, dito ilalagay yun. Tapos dito haspe na lang namin ito. Haspe natin yung itong sa may square. Cob design naman dito.
Ayun, pinatingin ko sa kanila mabuti yung mga ano, linya. So dapat maganda yung linya ng mga ito katulad na ito, mga riser natin. Yan, katulad dito dapat maganda bago sila magpintura para hindi retouch ng retouch. So dito yan, pintura na lang ko lang dito. Tapos sa CR ano na lang ito, masilya, tapos kornisa. Tapos dito sa kwarto magre-repair tayo ng Hardiplex. Ano natin, epoxy NB. Yan, repair natin mga nagbitak dyan. So medyo maselan kasi yung Hardiplex mga boss. Ano talaga na magre-repair ka, nagbibitak pagtagal, lalo pag tumagal na, hindi gaya ng gypsum board. So ang mahirap dyan sa Hardiplex, pag tinanggal mo yan, hindi mo na pwedeng i-reuse. Hindi gaya ng gypsum board, pag tinanggal mo, pwede mo pang gamitin. Tapos dito sa ano, sa baba, ayan, may ano na, nakapagpintura na tayo rito. Pero gusto kong ano, masiguro nila na ano, tingnan nga natin. Wala pang ilaw. Gusto kong pailawan nila ito para makita mabuti yung mga ano, mga pipinturahan pati dito. So gusto kong ano, kasi pag ganito kasi mga boss, pulido na yan na ano, makikita mo yung ano, maganda yung pagkakapintura, pulido na makikita mo itong mga pintura natin. Oras na binuksan mo yung ilaw, ayun, doon mo na makikita yung mga i-retouch. Kaya dapat maliwanag natin area bago kami umalis para mai-retouch namin yung mga ibang i-retouch, mga pintura. So doon kasi lumalabas, kasi kaya importante na ano, maliwanag pag nagpipintura tayo, andyan na yung mga ilaw para kitang kita yung mga i-retouch natin. So ganun din dito sa wall, pag magpipintura ka dapat may ilaw, maliwanag na rin para ma-repair natin yung mga dapat i-repair. Pero ceiling lang po yung pipintura namin dito mga boss. Tapos pag-isapan pa namin isa rin yung finishing nito. Nakausap ko naman yung mga ibang ano, kasama ko. Okay naman daw sa kanila na maglaon dyan. Medyo malapit pa naman ito kung ikukumpara mo dun sa Isabela tsaka dun sa Ilocos. Okay, tara na mga boss. So ayan, kinuha lang yung ano, bayad ng WPC, tapos nag-down na rin si sir sa ibang gagawin natin dito. So yung ceiling paint. So tatlo na lang sila ngayon dito kasi yung isang kasama natin, si Toto, ay ikakasal. So first time niyang ikasal mga boss. O galingan niyo yung ano yung wala. Yung mga linya natin baka mawala kayo sa linya. Bansyong, Tantan. Maging Baguio City. Oo. Malapit na. O huwag kayong mag-away baka mag-away kayo, gayahin nyo sa kabila. Tatatlo na lang kayo. Tara na. Sige. Kabipay. Sige sir, parang kabipay. Magkasama pala natin si tatay na pumunta rito. So punta naman tayo sa Santa Ignacia. Tingnan natin yung cabinet doon. Sige sir. Okay. So yung mga boss, dito tayo sa Santa Ignacia project. So may pumalpak tayong modular cabinet dito mga boss, hindi natin napansin. So yun ang pupunta natin mga boss. Ayan, shout out kay Sir Espirito, Jonathan Espirito. So siya pa yung may bahay na ito. So nasa Italy po siya. Italy. So ceiling tapos modular cabinet po yung gagawin natin. Ayun, nagpapatugtog sila natin.
Okay, so dito naman okay na. Dito sa may baba. Siyempre, lalagyan din po natin ng ano, yung parang 2-kick niya. Agpaunod kayo no ka, ay 2-kick na. Yes. Oo. So, yun magpapa-ano to ng 2-kick. So, dito yung problema natin. So, doon sa drawing ko, nakasarado kasi ito eh. Kaya hindi ko alam na ganun. Akala ko walang tubo. Kaya pala nakasarado yan, may tubo. Ngayon, yung ginawa naming modular cabinet, hanggang doon, kapantay na ito. Kasi pinantay ko na lang doon sa 3D model ko to. Pinantay ko na lang yung ceiling na ito. Ngayon, hanggang doon yung ano namin, yung modular cabinet namin at matatawan yung kubo. Ngayon, ang gagawin namin ngayon, babawasan namin yung ano, ginawa naming modular. So, ganun po yung mangyayari. So, babawasan lahat. Ibig sabihin, matatanggal lahat yan. Mga bawasan yung taas niya. So sayang, magsasalpak na lang sana tayo. Magkakaroon pa ulit tayo ng trabaho. Repair na yung gagawin natin dito. So yun ang hindi namin napansin. Tapos ito ceiling, gagawin din natin ito. Itong ceiling na to. So tinanggal na nila. Ayun. At least naka-experience tayo ganyan. At least sa susunod, alam na natin, baklasin na natin yung kisame para alam natin yung gagawin natin. So nakatago kasi. Akala ko design lang kasi ito noon na nagpababa. Yung pala, ganyan pala yung ano, kaya pala may ganyan dahil may tubo sa taas. Ayun ang problema. So hanggang doon pa naman yung ano natin. Mababawasan. So yun ang gagawin natin mga boss. Dinala ko rin yung computer, yung laptop. Tingnan natin. Okay, so ganun ang gagawin natin dito mga boss. So yan. Hindi talaga natin maiwasan magkamali. So yan, hindi naman talagang ano yan mga boss, natural lang talaga yung magkamali pag sa mga ganitong ano, mga project. Meron talaga mga mali. So hindi naman lahat nape-perfect natin. So kahit sino naman, masyado ka lang magaling kung ikaw hindi ka nagkakamali. So ang maganda dito, may remedyo. So may remedyo natin. So yun lang. At least sa susunod alam natin, magkaroon tayo ng experience. So panibagong experience na naman. So yan, dun sa experience na yun, dun ka naman matututo ka. So ayun, yan lang. Okay, so tara na. So iwanan muna natin sila rito. Okay. So tara. So lakad ulit tayo. Ayun talaga. Ano talaga na naisipin na kuan. Nagkamali tayo doon. Na-3D na nga natin. Yun lang talaga. Hindi natin nasukat ng maayos. May cover kasi. May cover kasi yung kisame niya. Nakakisame kasi kaya hindi natin nakita na may tubo. Kala natin design lang yun. Yung pala may kinubuharan pala doon. Di bali sa susunod alam na natin mga boss. So tara. Sige. Wala talaga. Okay, so ayan dito po tayo sa ano, rice mill. 45. So kukuha tayo ng ano. Ano po ba? Jerusalem. Ay, yung Jerusalem po? Oo. Nakala ko yung Dinural. Ayan, pwede dyan. 1 to 45. Baka pwede 1 to 40. 1 to 40. Pag namin? 1 to 45 daw mga boss. Yung last na ano nila. So 35 na piraso yung kukunin natin. Half sack. Half sack. Oo. 35 na. Oo. 35. So 1 to 45. 1 to 45 ba? Oo. So yun 1 to 45 yung ano, half sack. So yun ang kukunin natin mga boss. 1 to 45 times
Magkano? 43. 43,575. So ayan po. So kaya ganyan karami yan mga boss, ipapa natin yan, bibigay natin sa mga workers natin, sa mga tropa sa Christmas party. Yan, magbibigay po tayo ng bigas, tapos grocery. So inuna lang po natin itong itong mga bigas. Yung grocery baka si Mrs. na lang po yung ang magano dyan bibili. Ito kasi medyo mabigat-bigat, tapos malayo pa. Malayo itong bililihan natin kung kukumpara kung pupunta galing ka sa bayan, galing ka sa bayan, medyo malayo-layo. Okay, ready na po natin mga boss. Ang problema ngayon, kukunti lang yung mga magbuhat. Iwan ko lang kung matatawag natin yung ibang tropa para buhatin yung mga natin mga boss. Itong bigas magbaba. Ayun lang, tingnan. Dito nga muna dito. Dito muna. Kasya kaya rito? 35. 35 na half taban. Ayan. So binayadan na ni Macy's. Okay, so 35. So kaya kay kasya kay McRanger 35 na na to, 20 kilos. Ay 25 kilos. Ito lang mo. So ilan po yung mga boss? 25 times 35 na kilos. Ayun, basta bahala lang kayo magkwenta. Ayan lang. Dami. Okay, so ayan na. Ayos. Sige sir, salamat Ano pangalan ng rice mill na to? Airhouse rice mill. Ha? Airhouse. Airhouse, ayun pala. Airhouse rice mill. Dito sa may to mga boss, sa may Vargas, Santa Ignacia, Tarlac. Siya? Okay, kasya. Tara. Naka tingala si McRanger Ito. Let's go. So ilan ba yan? I-times mga 35 times 25. Ilang kilo? 25 yan no? Oo. 875 Oh, kilos. 875 kilos mga boss yung karga natin. Ilan ba yung kaya niyan? Ayun lang, hindi ko na search. Allah. Yung iba 1 tons nga 100. Oh, 1 tons. Yung kay parang ready 1 tons. Okay, dito na tayo mga boss. Ayun kayang-kaya pala ni McRanger kayang-kaya pala niya parang wala lang. Dami. Kaya buksan mo. Ang dami dami. Dami bigas. Kayang-kaya. Ayos. Okay, so yan. So dito ko muna tatapusin yung simple vlog for today po natin mga boss. Ayan, maraming salamat po sa mga laging nagko-comment dyan, sa mga nagla-likes. Siyempre sa mga bago lang sa ating channel, paki-subscribe na lang po itong channel natin. Bilang suporta sa ating channel mga boss, huwag nyo na rin kalimutan na i-like ang videos natin. Okay? So ayan, hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.